sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Masarap bumiyahe kasama ang mahal mo sa buhay. Pero may pagkakataon na mapapaisip ka kung kilala mo nga ba siya. O hindi pa sapat ang oras na magkasama kayo para malaman mo ang tunay niyang pagkatao. Dear Papa Dudut, hello sa inyo at sa mga nakikinig ngayong gabi, tago niyo na lamang po ako sa pangalang Jiro. 36 years old at nakatira dito sa Malolos, Bulacan. Matagal nyo na po akong masugid na tagapakinig pero ngayon lamang nagkaroon ng lakas ng loob na sumulat sa inyo. Mahirap para sa akin na gawin ang sulat na ito kasi takot din talaga akong mabash. Dahil dito sa ibabahagi ko. Pero gusto ko na lang din na tuluyan itong makalimutan kaya nag-decide ako na gawin itong sulat ko sa ikakapanatag ng loob ko. Papadudot pang-apat ako sa 9 na magkakapatid. Ang nauna kong 3 mga kapatid ay maagang nagsipag-asawa. Kaya naman ako na rin ang tumayong panganay sa aming pamilya. Karpentero ang tatay ko at mananahi naman ang nanay ko. Nasa 2nd year college na ako nang huminto ako sa pag-aaral. Pangarap ko pa naman sanang maging teacher pero nagbago ang lahat nang mapunta sa mga balikat ko ang responsibilidad bilang breadwinner ng aming pamilya. Late ka na yatang nakauwi ngayon, Jiro. Wika ni nanay nang maipaghanda niya ako ng hapunan. 11:00 na ng gabi noon at may pasok pa ako ng 5:00 ng madaling araw kinabukasan. Sobrang pagod na ako sa trabaho pero nakakaramdam ako ng gutom kaya mas pinili kong kumain muna bago magpahinga. Hindi rin kasi ako kumain ng lunch break para hindi na ako gumastos pa. Sobrang laki ng pagtitipid na ginagawa ko sa sarili ko para lamang maibigay ang pangangailangan nila. Kailangan ko po kasing mag-overtime. Wika ko bago sumubo ng kanin kasunod ang miswa na may sardinas. Masyado mo namang pinapagod ang sarili mo, anak. Ang laki na ng pinayat mo mula nang pumasok ka sa factory na yan, ang sabi ni nanay. Nagpatuloy ako sa pagkain. Saglit na ninamnam ang lasa ng sardinas at miswa na hindi man ganong kasarap ay nakakabusog pa rin at malaking tulong para sa kumakalam kong sikmura. Ang tagal kong tiniis ang gutom na nararamdaman ko kaya pinagpatuloy ko muna ang pagkain na ginagawa ko. Ramdam ko na nakatitig sa akin si nanay. Kailangan ko pong mag-overtime. Wala po akong choice kasi marami po tayong utang na dapat nabayaran. Malamig na tugon ko. Napahinga ng malalim si nanay. Nagilty ako nang makita ko ang lungkot sa mga mata niya. Alam ko naman kasi na hindi niya gustong ipasalo sa akin ang responsibilidad na yon. Huwag po kayo mag-alala. Kaya ko naman po ang sarili ko. Hindi ko po pababayaan ang katawan ko. Wika ko kay nanay. Papadudot ng ma-stroke ang tatay ko at naging bedridden siya ay mas lalong bumigat ang responsibilidad ko sa pamilya. Dahil nadagdagan ang mga gastusin na kailangan kong pagtrabahuhan. Ito po ang pera pambili ng gamot ni tatay. Wika ko bago nagabot ng pera kay nanay. Ngumiti si nanay. May natira ka bang pera para sa iyo? Tanong niya. Tumango ako kahit ang totoo ay halos pamasahe na lang din ang natira sa akin. Papadudot, sa totoo lang ay may inis akong nararamdaman sa mga magulang at pamilya ko. Dahil sa responsibilidad na ibinigay nila sa akin. Walang anak ang deserve na sumalo ng ganong klase ng responsibilidad. Imagine, naganak sila ng madami pero hindi naman pala nila kayang buhayin lahat. Alam ko na hindi ginusto ni tatay na may stroke siya. Pero hindi naman namin ginusto na maipanganak sa ganitong klase ng pamilya. Inisip ko na sana'y inuna nilang planuhin at ayusin ang buhay nila kesa gumawa sila ng gumawa ng anak.
Anong sabi mo? Nakabuntis ka? Sigaw ko habang hawak ang kwelyo ng kapatid kong si Anton. Oo, pero hindi ko naman sinasadya, tugon niya. Anong hindi sinasadya? Paanong hindi sinasadya? Natisod ka lang tapos nabuntis mo na ang girlfriend mo? Ganun ba? Ganun ba, Anton? Sigaw ko. Isang beses na naman kasi namin ginawa yun eh. Malay ko mo makakabook agad kami. Gid pa ni Anton. Isa, dalawa o kahit na ilang beses nyo pang gawin yan, nag-sex pa rin kayo, Anton. At ang usapan natin ay walang syota-syota habang nag-aaral ka pa. Ano to? Bakit biglang nakabuntis ka na lang ng babaeng hindi ko man lang nakilala? Pag-uusisa ako. Bakit naman kailangan mo pa siyang makilala, kuya? Matanda na ako. Hindi mo na kailangan pang makialam sa buhay ko. Sigaw pa ni Anton. Pero may usapan nga tayo. Tulungan mo akong pag-aralin ng mga kapatid mo. Ano to? Iiwan mo na lang sa akin ng lahat ng responsibilidad? Iiwanan mo ako sa ere? Pagkatapos kong igapang ang kolehiyo mo hanggang 3rd year? Tanong ko pa na sobrang sama ng loob. Ano magagawa ko? Nakabuo na nga kami. Ano bang gusto mong mangyari? Ipalaglag ko ang bata? Pagalit na tanong niya. Hindi mo gagawin yan, Anton. Matakot ka naman sa Diyos dahil dyan sa sinasabi mo. Ang wika pa ni nanay. Eto si kuya, kala mo kung sino kung magsalita eh. Ang sabi pa ni Anton. Ako pa ngayon ang may kasalanan? Ikaw na nga to nagdala ng bagong problema sa bahay na ito. Ang sabi ko naman. Hindi problema ang magiging anak ko. Pero kung yun ang tingin mo sa kanya, okay sige, aalis na lang ako sa bahay na ito. Ang sabi pa ni Anton. Walang aalis sa bahay na to. Hindi ka aalis dito, Anton. Ang sabi ni nanay. Pero nay, pag-aalinlangan ko. Pamilya tayo dito. Kaya magsasama-sama tayo sa hirap at ginawa. Hindi tayo mag-iiwanan. Ang sabi pa ni nanay. Ang hirap po kasi sa inyo. Hindi naman kayo ang sumasalo ng bigat ng nangyayari sa pamilya na to. Ako lahat. Ang sabi ko. Pasensya na Jiro pero pamangkin mo ang magiging anak ng kapatid mo. Kadugo natin at parte ng pamilya na ito. Kaya hanggat maaari gusto ko na maging buo tayong pamilya sa bahay na ito. Ang sabi pa ni nanay. Sa sobrang sama ng loob ko ay lumabas na lamang ako ng bahay para magyosi. Sobrang bigat na kasi ng nararamdaman ko noon. Sa sobrang bigat ay hindi ko na maintindihan pa. Parang sasabog na ang dibdib ko sa sobrang sakit na nararamdaman ko dito. Hindi ako malakas magyosi pero napapayosi ako kapag ganon kabigat ang nararamdaman ko. Kuya, napalingon ako kay Anton na nakatayo hindi kalayuan mula sa akin. Kalmado na ang boses at mukha niya. Wala nang pagkainis na kanina lamang ay nakita ko doon. Sorry? Wika niya sa mahina at mababang boses. Hindi ko naman talaga sinasadya pero mahal ko si Sonia. Mahal ko siya at hindi ko kayang mawala siya sa akin. At ang magiging anak namin. Kuya Jiro, natatakot din talaga ako pero gusto ko maging responsableng magulang sa mga magiging anak namin. Kaya sana tulungan mo ko. Sabi niya habang naluluha ang mga mata. Napabuntong hininga na rin ako at pigil ang mga luhang lumapit sa kanya bago siya tinapik sa balikat. Tama naman si nanay sa mga sinabi niya. Pamilya tayo at magtutulungan tayo. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin pababayaan ni nanay at tatay. Magtutulungan tayo. Ang wika ko. Pero ayaw sa akin ng pamilya ni Sonia. Hindi nila ako tanggap, kuya. Natatakot ako na ilayo nila sa akin ang girlfriend ko at ang magiging anak namin. Ang sabi pa niya. Hindi mangyayari yan dahil papatunayan natin sa kanila na responsable kang tao at kaya mong gampanan ang responsibilidad mo sa magiging mag-ina mo. Ang wika ko naman. Papadudot mahal ko lahat ng mga kapatid ko kaya nga ginagapang ko ang pag-aaral nila. Kahit hirap na akong magtrabaho at magpuyat
para lamang sa maliit na kinikita ko. Kaya hindi nyo naman siguro ako masisisi kung sumama ng ganon ang loob ko kay Anton. Nasigawan ko talaga siya at napagsalitaan ng hindi maganda. Nasumbatan ko siya ng mga bagay na kusa namang ginawa at binigay sa kanila ng mga kapatid ko. Dahil yon sa sama ng loob na nararamdaman ko. Ako na kasi ang nagsasakripisyo para sa kanila at ang gagawin na lamang nila ay pagbutihin ang pag-aaral nila. Pero hindi nila ginawa dahil mas inuna pa nila ang sarili nila. Mas inuna nilang magsaya. Hindi na nila naisip ang sakripisyong ginagawa ko para sa kanila at sa aming pamilya. Akala ata nila noon ay pinupulot ko lamang ang mga perang inaabot ko sa bahay namin. Hindi nila alam na halos hindi na ako matulog para lamang kitain ang halaga ng mga pera na yon. Pero nang lumapit sa akin si Anton at humingi ng tawad at tulong ay nagilty ako noon, Papa Dudut. Tama naman kasi si Mama sa sinasabi niya na isang pamilya lamang kami at dapat na nagtutulungan sa lahat ng oras. Hindi ko alam kung sadyang mabilis lang ba talaga akong mag-guilty o may kasalanan din ako. Kasi hinayaan ko ang pamilya ko na umasa sa akin. Pero wala na rin naman akong magagawa kung hindi ang patirahin sa bahay namin ang girlfriend ni Anton na si Sonia. Kuya, salamat ha. Ang wika ni Anton nang kaming dalawa na lamang ang magkasama. Para saan? Tanong ko. Sa pagpayag na tumira ni Sonia dito sa bahay, tugon ni Anton. Hindi ko naman pagmamay-ari ang bahay na ito. Kaya kahit na sino sa pamilya natin ay pwedeng tumira dito. Kasama na doon ang girlfriend mo at ang magiging anak ninyong dalawa, ang sabi ko. Sa totoo lang ay wala na rin akong alam na pwede namin puntahan ni Sonia kung hindi ang bahay na ito. Nang sabihin niya sa akin na balak siyang ilayo sa akin ng mga magulang niya at hindi na bumalik pa dito sa Bulacan ay natakot talaga ako na baka hindi ko na sila makita pa. Kaya naman tinanang ko na siya at dinala sa bahay. Wika pa ni Anton. Ano bang plano niyo ngayon? Ikaw Anton, anong magiging plano mo? Tanong ko. Huminga ng malalim si Anton bago tumingin sa akin. Magtatrabaho ko kuya para hindi kami maging pabigat dito sa bahay. Pati na rin sa'yo. Wika niya. Ano ka ba? Hindi ka naman pabigat sa akin eh. Ang sabi ko. Alam ko pero syempre dadagdag kami sa gastusin sa bahay na ito. Kaya gusto ko na rin makatulong sa'yo. Saka paraan ko na rin to para maipakita sa mga magulang ni Sonia na mali sila nang iniisip nila sa akin. Kaya kong buhayin ang mag-ina ko at hindi ko sila pababayaan, ang sabi ng kapatid ko. Ngumiti ako at tinapik siya sa balikat. Huwag ka mag-alala, tutulungan kita. Wika ko. Papa Dudu, tinulungan ko na makapasok si Anton sa trabaho. Naging bantay siya sa isang lechon manok store na hindi kalakihan ang sinasahod. Nagkataon pa na naging masela ng pagbubuntis ni Sonia kaya naman tumutulong na rin ako sa gastusin nila hanggang sa makapanganak ito. Akala ko'y doon na matatapos o mababawasan ang mabigat na responsibilidad ko. Pero sakit din na naging anak ni Anton at madalas na na-ospital kaya malaki din ang naging gastusin. Pero hindi ko yon ipinapakita sa kanila. Anak, uminom ka muna ng gamot mo, ang sabi ni nanay nang makapasok sa kwarto. Umuubo akong inabot ang gamot at tubig mula sa kamay niya bago yon ininom. Salamat po nay. Pakigising po sana ako ng alas 5 ng umaga bukas kasi papasok na po ako sa trabaho. Baka po kasi mapalalim ang tulog ko. Wika ko. Anak, magpahinga ka muna. Huwag ka munang pumasok sa trabaho, ang sabi ni nanay. Hindi po pwede nay. Absent na po ako kanina kaya hindi na po ako pwedeng umabsent bukas. Wika ko. Anak, baka hindi pa kayanin ng katawan mo, ang sabi ni nanay. Kaya ko na po. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Wika ko. Pero anak, nay, wala po kong sick leave sa trabaho kagaya ng ibang kumpanya. Kada araw na hindi ako papasok ay wala akong bayad.
Kaya hindi na po pwedeng madagdagan ang absent ko, ang sabi ko pa. Nagwo-worry lang naman ako sa iyo anak eh, ang sabi ni nanay na may malungkot na itsura ng mukha. Alam ko pero ayos lang po ako. Kaya po ng katawan ko to kaya wala po kayong dapat na alalahanin sa akin. Wika ko pa. Papadudot may mga oras na naiiyak na rin ako ng mga panahon na yon kasi pakiramdam ko ay salo ko na lahat ng problema sa mundong ito. Pero mabuti na lamang at napalapit ako sa pamangking ko na anak ni Anton. Naging anak-anakan ko na rin ang bata kaya naman talagang napamahal na ako sa kanya. Isa rin siya sa mga dahilan kung bakit mas nagtatrabaho ako ng mabuti, hindi lang para sa mga magulang at kapatid ko, kung hindi para sa mahal kong pamangkin. Papadudot sa paglipas ng ilang taon ay naghanap din ako ng pag-ibig na para sa aking sarili. Doon ko na nakilala si Nova na isa kong katrabaho. Nagkamabutihan kami at hindi nagtagal ay naging girlfriend ko na rin siya. Mabait siyang babae, malambing at maasikaso. Nasa kanya na nga yata halos lahat ng gusto ko sa isang babae, kumbaga ayoko na siyang mawala pa sa buhay ko. Happy anniversary mahal, ang bati ni Nova sa akin. Doon kami sa isang lugawan noon nag-celebrate ng aming anniversary. Happy anniversary din mahal. Pasensya ka na kung dito ko na-date sa isang lugawan ha. Medyo nahihiyang sabi ko. Ano ka ba, ayos lang yun. Kasi mas mahalaga sa akin ngayon na magkasama tayo. Ang sabi naman niya. Ang swerte ko talaga sa iyo mahal. Sabi ko. Mas maswerte ako kasi nagkaroon ako ng gwapo at mapagmahal na boyfriend. Pero mahal, kailan mo ba ako pakakasalan? Tanong pa ni Nova. Natahimik ako kasi sa totoo lang ay hindi ko pa rin alam ang sagot sa tanong na yon. Hindi naman sa nagmamadali ako pero kasi syempre hindi naman na tayo bumabata. Gusto ko sana na kahit papaano ay planuhin na sana natin ang future natin, ang sabi niya. Mahal, alam mo naman na kamamatay lang ng asawa ng kapatid ko ng 1 taon. Ako na lang ang katulong niya para sa mga gastusin sa pamangkin ko. Kaya hindi ko alam kung kailan. Kung kailan mo ako papakasalan. Wika ni Nova na baka sa boses ang sama ng loob. Hindi naman sa ganoon, hindi ko lang alam kung kailan matatapos ang responsibilidad ko sa pamilya ko. Ang wika ko naman. Ayun na nga puro sila na lang ng silang nasa isipan mo. Sana naman ay isipin mo rin yung tayong dalawa. Ang future natin. Hindi yun palaging plano para sa kanilang meron ka. May hinanakit na sabi pa niya. Sorry mahal, huwag kang mag-alala. Darating ang araw na magpapakasal din tayo. Wika ko naman. Papadudot nung una ay naiintindihan ni Nova ang tungkol sa sitwasyon ko sa pamilya ko. Akala ko ay tanggap niya yon pero lahat naman siguro tayo ay may hangganan ang paghihintay at pagtitiis. Dahil dumating na lamang bigla ang oras at araw na nakipaghiwalay siya sa akin. Ang masakit na dahilan doon ay nabuntis siya ng isang katrabaho namin. Bala ko pa nga sanang akuin ang batang ipinagbubuntis niya dahil mahal na mahal ko talaga si Nova pero siya na ang lumayo sa akin. Na-depress talaga ako noon. Hindi ako masyadong nakakain at pumayat ng sobra. Doon ako nag-decide na sumama sa kaibigan ko na magbakasyon sa kanilang probinsya. Gamit ang naipon kong pera para sa amin sana ni Nova. Ginawa ko yung allowance at nag-iwan din ako ng para sa bahay namin. Nang sumakay kami sa bus ay napansin ko na halos napupuno na yon. May mag-asawa sa may harapan naming nakaupo at buntis ang babae. May isa namang magandang babae na nasa katapat namin ang kaibigan kong si Dennis. Napansin din ni Dennis ang babae at panay ang tingin nito sa mag-asawa na hindi kalayuan mula sa amin. Ang ganda ng chicks pare no? Ang wika ni Dennis. Uy, huwag kang maingay dyan, nakakahiya kay ma'am. Wika ko naman. Mahina lang naman ang boses ko kaya huwag kang mag-alala. Ang sabi pa ni Dennis. Naku, ewan ko sa'yo. Saway ko sa kanya. Sa totoo lang ay nagagandahan din talaga ako sa babae na nakasuot ng simpleng dress at may balabal na itim sa kanyang leeg. Maputi siya, payat, matangos ang ilong at maliit ang mga mata.
Ang pinagtataka ko lang noon ay hindi maalis-alis ang tingin niya sa mag-asawa, lalo na sa babaeng buntis. Dahil attracted talaga ako sa babaeng yon ay buong biyahe na halos palagi akong nakasulyap sa kanya hanggang sa napapikit na lamang ako. Papadudot nagising ako dahil medyo maingay na sa loob ng bus. Nang mapatingin ako sa labas ay madilim na at wala na halos kabahayan. Pakibaba po ako dyan sa tabi, Manong. Malakas na wika ng babae. Ma'am, hindi po pwede kasi hindi po safe ang lugar na ito. Wika ni Manong driver. Kailangan ko nang bumaba, itigil nyo na ang sasakyan. Mas malakas ng wika ng babae. Dahil doon ay napatayo na ako at nakita ko siya na halos nasa may pinto na ang balabal niya. Ay nakapulupot na noon sa may kamay at braso niya. Nahagip ng tingin ko ang braso niyang bahagyang nakalabas. Napansin ko kasi na parang may tumutubong itim na balahibo doon na hindi ko maintindihan. Ang magandang mukha niya noon ay nababalot na ng pawis. Manong, pakibaba na nga po ako sa tabi, kailangan ko na pong bumaba. Sigaw pa ng babae. Hindi nga po pwede dahil sagutin namin ang mga pasahero sa bus na ito. Pagmamatigas pa ni Manong. Anong nangyayari? Tanong ni Dennis na noon ay kagigising lang din. Nagwawala yung babae. Pabulong na sagot ko. Yung chicks? Tanong pa niya. Oo, tugon ko. At sa kalagitnaan ng pag-uusap namin ay may sumigaw na pasahero kaya napatingin kami ulit sa harapan. Bigla ring huminto ang bus at muntik pa kaming mapasubsob sa harapan. Buwaba ang babae at nagwawala pati na rin ang ibang pasahero. Ako naman ay napasilip sa may bintana. Nakita ko na bago pumasok sa talahiban ng babae ay nabitawan niya ang balabal niya at ang dalawang braso niya ay nababalot na ng purong itim na balahibo. Nagsimulang magsigawan ang mga tao sa loob ng bus. Nakita niyo yun? Nakita niyo bang nagbago ang balat ng braso at leeg niya? Tanong ng isang babae. Grabe, parang magbabago yata ang itsura niya, no? Sabi ng isang matanda. Sabi na nga ba wika ni Dennis. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Aswang ang babae na yon, tugon niya. Uy, grabe ka naman. Bakit mo naman nasabi yan? Tanong ko. Tingnan mo yung babaeng buntis kanina, narinig ko na namimilipit na ang tiyan niya sa sakit. Pero nang buwaba na yung babaeng may balabal ay narelax na ulit ang mukha niya. Panay din ang titing ito sa kanya na para bang may gustong gawin sa kanya na masama. Kaya kanina pa lang ramdam ko nang hindi na normal na tao yun. Ang sabi pa ni Dennis. Papadudot bumalik na ang mga pasahero sa loob ng bus at tumingin ng pasensya ang driver sa bigla nitong pagpreno. Wala namang nasaktan sa amin pero wala na ring nakatulog hanggang sa nakarating kami sa kalapit na baryo. Doon ko mas naramdaman ang kaba at takot sa mga nangyari na yon. Lalo na at pakiramdam ko ay nasa paligid lang namin noon ang babaeng may balabal. Mabuti na lang at walang kahit na anong masamang nangyari sa amin. Papadudot dito ko na po tatapusin ang kwento ko. Ang biyahe ng buhay ko na kailanman ay hindi ko makakalimutan. Lubos na gumagalang, Jiro. Maraming salamat, Jiro, sa pagsulat mo dito sa aking YouTube channel. Isa ka talagang dakila at mapagmahal na anak at kapatid. Kaya maswerte sa iyo ang iyong pamilya. Salamat din sa pagbabahagi mo sa hindi mo makakalimutang biyahe ng buhay mo. Biyahe ng pagmamahal ng isang kuya sa kanyang kapatid at biyahe ng katatakutan sa loob ng bus. Sana'y baunin mo ang bawat biyahe mo ang dasal at pananalig sa Poong May Kapal para patuloy kanyang gabayan sa lahat ng oras. Huwag pong kalimutan na mag-like, share and subscribe. Hanapin po ang Papa Dudut Family YouTube channel at Kaistorya YouTube channel. Salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan,
Pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.